Sa isang paliparan sa Colombia, sinuri ni Ryan ang kanyang telepono at napansin na patuloy siyang time-text ni Rabbit. Pumunta si Ryan sa bansang ito dahil tumatakas siya sa kanyang mga utang sa sugal, kaya binaliwala niya ang mensahe at naghanap ng taxi. Buti na lang nagpadala ng driver ang matalik na kaibigan ni Ryan na si Jack para sunduin siya. Sa biyahe, binigyan ni Ryan ng sulat ang driver na iniwan ni Jack para sa kanya. Malugod siyang tinanggap ni Jack at humingi ng paumanhin dahil hindi niya siya agad makikita dahil kailangan niyang magtrabaho ngayon. Gayunpaman, binibigyan niya ito ng access code sa kanyang bahay at sinasabihang maging komportable. Ang bahay ay nasa gitna ng kagubatan at napakalaki pala. Magkasamang nag-aral sa culinary school sina Ryan at Jack kaya humanga si Ryan na isang chef ay kumikita ng ganito kalaki. Pagkatapos magluto ng masarap na pagkain para sa sarili at subukan ng mamahaling alak, nagpasya si Ryan na magpahinga. Sa gabi, sa wakas ay dumating si Jack at nagyakapan sila ng mahigpit dahil hindi sila nagkita ng maraming taon. Kailangang aminin ni Ryan na hindi siya naging mapalad sa kanyang karera at nagtrabaho lamang sa maliliit na lugar tulad ng mga kainan. Sumali si Jack sa isang kumpanya ng paghahanda ng pagkain at lumipad sa buong mundo para sa iba't ibang mararangyang kaganapan. Nasa bahay siya hanggang sa susunod na linggo at binigyan siya ng sapat na oras para makahanap ng perpektong mga produkto. Inamin ni Jack na maganda ang kita pero nakakapagod at nakakainis makitungo sa mayayaman. Kinabukasan, nalaman ni Ryan na bumili si Jack ng lumang kotse at ipinaliwanag ni Jack na pinili niya ang model na ito para makisabay. Naiintindihan nito ni Ryan nang pumunta sila sa bayan at napansin niyang isang mapagpakumbabang lugar ito. Para sa tanghalian, beer lang ang kay Jack pero kumpleto ang pagkain ni Ryan. Ipinaliwanag niya na wala siyang pamilya at ang kanyang libreng oras ay para lamang sa panonood ng pelikula alauna 15 at instant ramen. Gayunpaman, namimiss ni Jack ang kalayaang iyon at ang simpleng buhay. Isang babaeng nagngangalang Alice ang pumunta sa parehong restaurant at nagtapos na uminom kasama sila. Dati siyang nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya pero nagpasya siyang huminto at maglakbay sa buong mundo. Gusto niyang malaman kung sino sa kanyang mga kaibigan ang mas mahusay na chef kaya inimbitahan nila siya sa bahay para sa isang paligsahan sa pagluluto. Habang nagluluto sila, patuloy na tumatawag si Rabbit kay Ryan at hindi niya ito sinasagot. Kapag handa na ang mga ulam, binubulagtawan si Alice bago niya tikman ang mga ito. Mahal niya pareho pero sa tingin niya mas maganda ang kay Ryan. Pagkatapos lumangoy sa pool, nagbahagi ang tatlo ng inumin at nalaman ni Alice na nawala ni Ryan ang isang napakagandang relo kay Jack sa isang postahan mga 15 taon na ang nakalipas. Hindi pa rin siya nakaka-recover doon. Pagkatapos, naghanda si Ryan ng merienda ngunit napag-isip-isip niya mag-isa na lang siya nang magkasamang umalis sina Jack at Alice para magpakasaya. Kinabukasan, nakatanggap si Ryan ng mensahe mula kay Rabbit na nagsasabing mayroon siyang 3 araw para kontakin siya o hahabulin siya. Nang bumalik si Jack pagkatapos ihatid si Alice sa hotel nito, tinanong ni Ryan kung paano niya nagawa ang lahat ng ito. Sinabi lang ni Jack na sumabay lang siya sa Agos. Mamaya habang nasa trabaho si Jack, natuklasan ni Ryan na naiwang bukas ng kaibigan niya ang laptop nito at nakasimpan ng impormasyon sa bangko. Ang balanse sa account ni Jack ay halos 2 milyong euro. Sa gabi, ipinaliwanag ni Jack na kailangan niyang gugulin ang kanyang mga araw sa pagdaraya. Sa mga mahihirap para sa trabaho. Nagsimula siyang mag-rant tungkol sa kalagayan ng lipunan at ng planeta, nagtataka kung gaano na lang katagal ang natitira. Patuloy na naghihintay si Ryan ng pagkakataon para humingi ng pautang pero sinabi ni Jack na masaya siya na nandyan ang kaibigan niya dahil ito ang unang bahagi ng tahanan na mayroon siya sa loob ng maraming taon. Kaya nagpasya si Ryan na huwag munang magsalita. Kinabukasan, hinanap ni Ryan si Jack at nagulat ng matuklasan na binura niya ang sarili. Sa una ay nagkaroon siya ng kaunting pagkasira ng ulo, ngunit pagkatapos mag-isip-isip, napagtanto niya na ito ang kanyang pagkakataon upang sakupin ang buhay ni Jack. Pagkatapos balutin ang katawan sa isang bag, sinundan niya ang isang YouTube tutorial para i-reset ang password sa laptop. Nawala ang mga cookies sa Explorer pagkatapos itong isara kaya wala na siyang impormasyon sa pag-login. Tinawagan niya ang bangko para ipareset ito pero pinapante siya ng mga ito na may dalang ID para kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan. Nag-order si Ryan ng peking ID online pero 3 araw pa bago ito dumating. Nagpadala sa kanya si Rabbit ng larawan ng kanyang ina bilang banta kaya kinumbinsi siya ni Ryan na bigyan siya ng isa pang linggo sa pamamagitan ng pangakong mas maraming pera. Nang gabing iyon, lumangoy siya sa gitna ng isang lawa upang itago ang bangkay. Kinabukasan, habang nasa restaurant si Ryan, nagpadala si Rabbit ng mensahe sa kanya na nagbabanta na papatayin ulit ang kanyang ina. Nag-alok pa si Jack ng mas maraming pera pero hindi siya pinaniwalaan ni Rabbit. Kung wala siyang pera bukas ng gabi, mamamatay ang matandang babae. Sa pagbabalik niya, desperadong tumawag si Ryan sa isang kaibigan para humingi ng tulong pero alam ng lalaki ang tungkol sa mga problema niya sa sugal at binabaan siya ng telepono. Nang dumating si Ryan sa bahay, nagulat siya nang makita ang isa pang kotse doon. Pagkatapos ay nakilala niya sina Imogen at Maurice na nag-akala na siya si Jack. Nagtatrabaho sila para sa ahensya ng catering bilang mga tagapag-ayos pero ito ang unang pagkakataon na si Jack ang kanilang chef. Hindi sila kinokorek ni Ryan at ginagamit niya ang kanyang kaalaman sa pagluluto para pag-usapan ng catering event na nagpapahintulot sa kanya na magpanggap na si Jack nang walang problema.
Sinamantala niya ang pagkakataon na humingi ng deposito at malugod siyang pinadalhan ni Imogen ng pera na kailangan niya. Ngayon, sa wakas ay maipapadala na ni Ryan ng pera kay Rabbit at makakapagpahinga na. Patuloy niyang tinalakay ang trabaho at nagulat si Imogen nang marinig na hindi pa niya napipili ang mga gulay dahil ang dahilan ng maaga niyang pagpunta rito ay para makapag-reconnaissance ng maayos. Dinala ng dalawa si Ryan sa sentro ng lungsod para mapanood nila ang mga lokal at binanggit ni Imogen na kailangan nila ng dalawa. Nang mapagtanto ni Ryan na dalawang tao ng isang mekaniko na nagngangalang Jose kung ano ang gusto nila at nagpasya ang dalawa na siya na lang ang kanilang biktima. Nagkunwari si Maurice na nasira ang kanilang sasakyan at sumilong si Jose sa ilalim ng sasakyan para tingnan ng makina, kaya nilagyan ni Maurice ng pampalambot ang kanyang baril bago siya binaril sa ulo nang hindi naririnig. Sa sandaling iyon, dumating ang mga babaeng sinundan nila kanina kasama si Officer Gallo na nakarinig na sinundan ng mga babae. Alas 4:55 mabuti na lang nasa ilalim ng sasakyan ang bangkay. Sinigurado ni Maurice sa kanya na nasa business trip sila at binigyan siya ng card nito, kaya pinayagan sila ni Gallo. Sa kanilang pagbabalik, tinanong ni Ryan ang tungkol sa ikalawang bangkay at sinabi ni Maurice na isa lang ang magagawa nila dahil hindi na sila makakagawa ng iba matapos makita ng pulis. Sa bahay, isiniwalat ni Imogen ang isang lihim na silong kung saan nakabitin ang bangkay na parang karkas ng baka. Walang pagpipilian si Ryan kundi simulan katayin si Jose na parang hayop sa bukid at sinabi sa kanya ni Imogen na siguraduhing anihin ang dila dahil may kahilingan. Sa labas, isang buong grupo ang nagdedekorasyon ng bahay para sa kaganapan. Pagkatapos ng pagpatay, naligo si Ryan at hinarap ang emosyonal na paghihirap. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang mga sulat at sa ilalim ng pagpapanggap na ilang dekorasyon, natagpuan niya ang kanyang peking ID. Nagmamadaling sumakay si Ryan sa kanyang kotse para makatakas, ngunit aksidenteng nabundol niya ang isa sa mga hardinero. Mabuti na lang at okay lang ang lalaki, pero nahuli siya ni Maurice habang nagkakasala at pinaalalahanan na ang pagtakas ay katumbas ng kamatayan. Habang itinutulak nila pabalik ang kotse, nalaman ni Ryan na 5 taon nang nagtatrabaho si Maurice sa ahensya at nagtataka kung paano niya kinakaya ito. Sinasabi lang ni Maurice na hindi siya naaawa sa mga baboy kapag kumakain siya ng bacon. Tanging isang chef lang ang nakalabas sa ahensya at iyon ay dahil pinabayaan siya. Pagkatapos, nagpasya si Ryan sa 4 na ulam na kanyang lulutuin at muling pinaalalahanan siya ni Imogen na hiniling ang dila, kaya nagpasya siyang dila. Ibinunyag ni Ruiz na sa lugar na ito, 1 o 2 kabataan ang nawawala tuwing 9 na buwan, at pagkalipas ng ilang linggong katahimikan, tumatanggap ang kanilang mga pamilya ng sulat o email na nagpapaliwanag na umalis sila para subukang magkaroon ng mas magandang buhay sa malaking lungsod. Ang mga mensaheng iyon ay laging may kasamang mga salitang spontaneous adventure na ginamit ni Imogen kanina para sabihing baka hindi nawawala si Jose. Ngayon lang nalaman ni Ruiz ang tungkol dito dahil hindi ito sakop ng kanyang jurisdiksyon, narito lang siya para sa isang family event. Ngayon, may isa pa siyang dahilan para manatili. Pagkatapos, tiningnan niya ang mga bisita na nagsisimula na sa unang kurso. Walang nakakakilala kay Jose at sinigurado sa kanya na bagong dating lang sila sa bansa. Nang palis na si Ruiz, inanyayahan siya ng isa sa mga bisita na kumain kasama nila. Pumayag si Ruiz, ngunit umalis si Gallo dahil may iba siyang gagawin. Sinubukan ni Imogen na pag-alitan ng bisita ng pribado, ngunit ipinaliwanag nito na gusto niya ang kilig at nakontrolado niya ang lahat. Sa sandaling iyon, dumating si Alice sa likod ng pinto at humiling na makita si Jack. Dinala siya ni Imogen sa kusina at sinabihan si Ryan na paalisin siya. Kapag wala na si Imogen, gusto malaman ni Alice kung bakit Jack ang tawag sa kanya ng babae. Ipinaliwanag ni Ryan na siya ang pumapalit sa kaibigan niya dahil bumalik si Jack sa UK. Pinapanood ni Alice si Ryan na nagluluto at ninanakawan niya ang kutsara na humihiling sa kanyang makipagkita sa banyo. Sinigurado nilang nakalak ang pinto bago sila nag-usap at sinabi ni Ryan ang lahat sa kanya na naging dahilan para magsuka si Ruiz. Pagkatapos, sinabi ni Ruiz sa lahat na oras na para umuwi siya at nagkunwaring umalis, pero sa totoo lang, nagpalaboy-laboy siya para sundan si Ryan papunta sa lihim na basement kung saan nakita niya ang bangkay ni Alice at ang ulo ni Jose. Napagtanto ni Ruiz na naiwan niya ang kanyang telepono na nagcha-charge sa loob at hindi niya matandaan ang numero ni Gallo para tawagan siya mula sa bahay ni Ryan, kaya sinabi niya maghihintay na lang siya habang kinukuha ni Ryan ang kanyang telepono. Sa pagbalik niya sa bahay, nakita si Ryan ng lahat dahil paalis na ang mga bisita. Tinanong siya ni Maurice kung ano ang ginagawa niya sa hardin at nagkunwari si Ryan na naninigarilyo siya. Habang nagmamadaling pumasok si Ryan para hanapin ang telepono, nagtungo naman sa basement ang hinalang si Maurice at nakita si Ruiz na agad pinatay gamit ang chainsaw. Pagbalik ni Ryan, sinabi lang ni Maurice sa kanya na kailangan nilang magpalipas ng gabi sa pag-aani ng karne mula sa 2 bangkay. Habang hinihiwa ng mga lalaki ang karne para sa pagpapakulo at itinapon ng maruming tubig sa lawa, si Imogen naman ay nagsusulat ng mga email na nagpapanggap na biktima para sabihin sa kanilang pamilya na umalis na sila sa bansa. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Ryan. Kinabukasan, sinabi ni Imogen kay Ryan kung gaano siya nagustuhan ng mga bisita. Marami na siyang karagdagang kahilingan para sa mga kaganapan ngayon na nagpapatunay na mas magaling siyang chef kaysa kay Jack.
Hindi gutom si Ryan at tinanggihan niya ang almusal. Biglang nag-iniksyon ng isang empleyado ng ahensya ng GPS chip sa kanyang leeg. Ipinaliwanag ni Imogen na ang huling chip ay tumigil sa paggana, nakakaiba dahil ang mga chip na iyon ay dapat tumagal hanggang sa kamatayan. Nagtataka si Ryan kung palagi na nilang alam ang katotohanan habang pumapayag na makipagkita kay Imogen sa Africa sa loob ng 1 buwan para sa susunod na kaganapan. Sa paradahan, sinunog ng mga empleyado ang kotse ni Jack. Sa paliparan, naghihintay si Ryan sa kanyang flight pauwi habang umiinom. May isang lalaking nakipag-usap sa kanya at nagtanong tungkol sa kanyang trabaho, kaya sinabi na lang ni Ryan na lumilipad siya sa mga bahay ng mayayaman para magluto para sa kanila. Akala ng lalaki, natutupad niya ang kanyang pangarap. Siguraduhing mag-subscribe at i-on ang mga notification para mapanood mo ang iba pang mga video na katulad nito. Salamat sa panonood!